Hindi siya lalabas sa proportional limit. Ibig sabihin, meron siya straight line pa. Proportional. Yun ang twist is just summation of PL over A. Apply ko ng court dito, ito siya is namumove. Kung ito siya is unmatched or nakadetach, ayan, kung ano yung pag-twist ko sa taas, the same din yung pag-twist dito sa baba. So, kami ng problem, sir. Yung gamitin mong TO is 560 para hindi lumagpas ng 8,000. Sabi din ng isa, sir, yung gamitin mong TO 663 para hindi lumagpas ng 8,000. So, ano yung pipiliin mong TO? This one or this one? This is Sir Jean Eyre AJ, and welcome to Chapter 3 of Strength of Materials, Torsion, Part 6 of 7. Angle of twist in the elastic range. This one, application ng angle of twist natin. So, say for example, we have two gears meshed together. The shaft here is fixed at one end. Ito siya fixed. Ito siya, na-allow natin na mag-move. No? How about this one? This one is na-allow natin na mag-move. This one then is na-allow natin to mag-move. So, the only point here na fixed is this part here. Okay. Now, what if mag-apply ako ng torque dito? Pag-apply ko ng torque dito, ito siya is namumove. Kung ito siya is unmeshed or nakadetach, ayan, kung ano yung pag-twist ko sa taas, the same din yung pag-twist dito sa baba. No? Ano yung pag-move sa taas, sabay sila. Ngayon, i-attach ko dito, i-mesh ko dito. Pag mesh ko niyan, kung i-twist ko papunta doon, this one will be twisted papunta din doon. Kaso, mahuhuli siya konti. No? Kasi, merong resistance na nagaganap dyan. So, kung meron na tayong, instead of full rotation yung dalawa, ayan, since meron resistance, meron na tayong twisting na nagaganap sa shaft dito. Tama? How about this one? So, kung i-twist ko to, matitwist dito, ito siya mag-move din. So, since ito fixed, ito siya is nag-move, meron din tayong twisting dito. Okay, tama? So, ayan, twisting. Now, how about, ano yung mga makukuha nating formula from here? No? Kung titingnan natin dito, kung ano yung pag-move ng angle dito, the same lang din ba yan sa angle ng pag-move natin dito? Is it the same or not? Kung ma-imagine nyo is, kung the same sila yung radius nila, the same yung angle. Kaso mas malaki yung isa. Kung titingnan nyo dito, if ito yung circle ko, na i-mesh ko sa malaking circle, mag-move ko, ito no, mag-move ako ng this amount, ayan, ito yung angle niya, no? But itong pag-move natin ng that amount, ayan, dito naman, i-reflect natin dito. Kung makikita nyo, ito lang yung angle dito. Mas maliit compared dito sa, no? Sabihin natin 1/4 yung ayan. So, itong kaliit na to is parang ganyan lang, no? So, dito yung angle is almost 1/4 ng circle. Dito is, hindi nga umabot ng 1/4. No? Hindi umabot, almost 1/8. No? So, ayan lang. So, ano yung the same nila dito? Hindi sila the same ng angle, but the same sila ng arc. No? Displacement ng arc. So, at this point here, pangalanan natin to siya as RB. Radius B, this one here is radius A. This one is pangalanan nating phi B. Ito naman, this is phi A. Take note, phi A is not equal to phi B. Tama? Ano yung equal nila? It's the length of arc. Ano yung formula? RA times phi A is just equal to RB times phi B. So, ito yung formula natin dito. Okay? So, ayan. Now, how about this one? Di ba, yung pag-move mo sa taas is mag-move din dito sa baba. Kung naka-detach, sabay sila mag-move. Kaso, naka-attach. Kung naka-attach is, meron na tayong relative motion. No? So, kung mag-move ka dito ng malaki, dito is mamumove siya konti na lang kasi merong resistance. So, meron silang difference sa movement, no, sa angle. So, ano yung difference nila? So, yung relative displacement sa angle sa taas at saka sa baba natin is, sabihin natin, angle of twist E with respect sa B is just equal sa phi E minus phi B. Sir, bakit naman ganyan? Di ba? Sabi ni sir, kapag i-detach natin to, i-separate natin, kung ano yung movement sa taas, sabihin natin, ito, phi E. Kung ano yung phi E dito, yan din yung phi B dito. The same sila, no? Phi B, phi E. Kaso kapag in-attach na natin yan, mas konti na lang yung movement dito kasi meron nang nagre-resist. So yung phi B natin, somehow, lumiit siya. Nandito na siya. Ito yung phi B natin. No? And then yung phi E natin is this one here. Phi E. Now, ano naman yung phi E with respect sa B? So, phi E with respect sa B is this angle here. Ano yung angle na to? That angle is just phi E minus phi B. Tama? So, this is our phi E with respect sa B natin. Klaro? So, ayan. So, ayan lang. Erase natin to. Ayan. So, ito yung angle of twist sa shaft EB natin.
Now, how about angle of twist sa shaft AB natin? No? So, sa angle of twist sa shaft EB natin is E with respect sa B. Kasi yung rotation natin, yung torque from E papunta sa B. How about yung angle of twist dito? So, di ba yung energy coming from here, E, B, then B to A, then A to B. So, yung phi natin dito is A with respect sa B natin. No? So, we have A with respect sa B. So, ayan. So, ano ulit to? Kapag written to, this is phi A minus phi B. Now, take note. Kung yung phi A natin is magmumove, itong D, magmumove ba to? Magmumove? Di ba, naka-fix to? Fixed end, ibig sabihin, yung phi niya is 0. So, therefore, this one here is 0. So, therefore, yung angle of twist sa shaft AB natin is just that one. No? Where yung phi A natin here is just equal to RB over RA phi B. No? So, ayan lang. So, ito lang yung mga important equations natin dito. So, ayan. No? How about the torque? How about the torque? So, gears natin, no? Tingin kayo dito. We have gear 1, gear 2. So, radius natin, sabihin natin this is RB, this is RA. Now, kung si RA is ipupush niya downward si gear A, ay si gear B pala, no? So, kung si gear B, yung teeth ni gear B, ipupush niya downward si gear A natin, sa third law ni Newton, gear B will also push back. Diba? The same magnitude but opposite in direction. Diba? So, yung forces nila, they are equal but in opposite direction. Tama? No? So, kung si gear B pushes downward, si gear A will push upward. No? The same sila ng F but opposite in direction. Now, if you want to calculate the torque, ano yung formula ng torque? Torque is just R cross F. Tama? Now, ano yung F nila? The same. No? So, yung F dito, ano yung F dito? This is T over R. No? This is sa A, this is naman sa A natin. And then dito naman, yung torque, ay yung F natin is TB over RB. They are equal, kasi equal yung mga F. Tama? So, ayan. So, that's another equation. Now, take note, yung torque A natin dito, this one, this is actually the torque ng AD natin. Ito naman, yung torque natin dito sa C is yan yung torque na nararamdaman ng BC natin. BC. Ay, BE. Ay, EC pala. Ay, EC ba? B, no? B. EB. So, ayan. Ayan lang, no? Yung mga formulas. So, basically, kahit hindi nyo i-memorize yung mga equations dito, somehow, kung alam nyo lang kung ano yung mga relationship ng torque, ano yung relationship ng, anong tawag dito? Length of arc, equal sila, no? So, somehow, ito siya is parang common sense, no? Kahit hindi mo alam paano i-solve, pero kung alam mo yung mga relationship, nasa-solve to. Okay? Sige, let's have an example. So, ayan. For the assembly, knowing that RA is just equal to 2RB, determine the angle of rotation of the end E of shaft BE. So, ano daw yung rotation dito? Ano yung phi E? Tama, no? So, ayan. So, ano ulit yung phi E natin? Diba, yung formula natin, phi E with respect sa B natin, we have phi E minus phi B natin. Now, ano naman yung phi E with respect sa B natin? Yan yung sa angle of twist natin sa dito. Diba? So, ano yung formula? Ano yung formula natin sa angle of twist? Sa shaft na to, we have TBE, ay TEB, no? Or, the same lang naman yan sila, no? TEB na lang. TEB times L over JG. Okay? The same lang naman sila ng length, di ba? L is equal to, ano naman yung phi E? Then, ano naman yung phi B natin? No? Take note, yung phi B natin, if ito si RB, ito si RA, so ano yung relationship nila? We have phi A times RA is just equal to phi B times RB. So therefore, phi B is just equal to RA over RB times phi A. Tama? So we have this one. Pwede natin i-substitute yan. Now, ano naman yung phi A natin? Ito, phi A. Yung phi B natin, ito, phi B. So RA, RB, ano naman yung phi A? Ano yung phi A ulit? Phi A is just yung phi natin from
A to D is equal to phi A minus phi D. Tama? Now, ano yung phi D natin dito? Okay, phi D is 0. So, this becomes, ayan, so this is our phi A. So, yung phi A natin is just equal, ano yung phi A with respect sa D natin? Ito yung angle of twist sa shaft na to. So, ano yung formula? We have PAD times L over JG. Tama? So, pwede natin i-substitute natin dito, no? We have RA over RB. Ano yung phi A? We have TADL over JG. So, ayan, no? Ano yung hinahanap sa problem? Determine the angle of rotation of E. So, yung hinahanap is, ito siya, no? So, ayan. Sulat lang natin. Ito yung hinahanap, no? This is phi E. Minus, yung phi B natin is this one. Okay, so we have PAD, ay hindi, no? Ito pa pala, no? Sinabi dito, RA is equal to 2RB. Tama? So, substitutean natin to, magiging 2RB. Makakancel to, no? So, this becomes 2 times this one. So, we have 2 TADL over JG. Tama? So, ayan. Now, how about yung TEB at saka TAD natin? Ano yung relationship sa torque? Ano yung sabi natin ulit sa torque? Diba? Kung ito siya pushes downward, this one here is mapupush upward. So, equal sila ng mga force. So, torque is R cross F. No? So, yung F nila the same, therefore, TR nila is the same. No? So, dito, TAD is equal over RA is equal to TEB over RB. Tama? So, ano naman yung RB natin? RA natin is 2RB. So, sulat natin dito 2RB. So, makakancel yung RB natin. Therefore, TAD is just equal to 2EB. Tama? Ayan, kung 2EB yan, substitute natin dito, TEB L over JG is equal to phi E minus 2 times 2 TEB times L divided by JG. So therefore, makukuha natin dito, phi E is just equal to 2 times 2 is 4, transpose sa kabila, magiging positive, magiging 5. No? So this becomes 5 TEB times L over JG. So ayan lang. No? So solving for phi E. So somehow parang walang exact na solution, no? Hanap-hanapan mo lang ng mga relationship until makuha mo yung angle. Ayan lang. Yung EB kasi is usually sa mga problems, ito siya is given. Ito yung TO, no? Yan yung ina-apply natin dito. TO, no? So ayan. So kung mayroon kang TO, meron kang J, meron kang G, meron kang L, makukuha mo yung phi E, no? So ayan.